Nagsimula ang kwento sa isang bansa, kung saan nagaganap ang isang pandaigdigang paligsahan sa martial arts na tinatawag na Grand Fighting Tournament. Ang kaganapang ito ay ginaganap bawat dekada upang matukoy ang pinakamalakas na tao sa mundo. Si Peter Grill, ang bida, ay nasa huling labanan ng paligsahan, at isang sentor ang kalaban niya. Desidido si Peter na manalo hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang minamahal na si Labella. Nagawa niyang talunin ang sentor sa pamamagitan ng pagbali sa mga sungay nito. Dahil sa tagumpay na ito, siya ang unang tao na nanalo sa tournament sa loob ng 150 taon. Pagkatapos ng paligsahan, si Peter ay nasa sabik na sumugod sa bayan upang salubungin si Labella. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Mimi, isang kapwa-miyembro ng kanyang guild, na bumati sa kanya at humingi ng pabor. Sa kanyang pagtataka, pinakiusapan siya ni Mimi na magkaroon ng anak sa kanya. Natigilan si Peter at pinagalitan si Mimi dahil sa kanyang malaswang kahilingan. Gayunpaman, naiintindihan niya na si Mimi ay sumusunod sa kanyang mga kaugalian ng ogre at pinatawad siya. Inulit ni Mimi ang kanyang kahilingan, ngunit ang kanyang kapatid na si Liza ay namagitan at ipinahayag na gusto rin niyang magkaroon ng anak ni Peter. Ipinaliwanag ni Liza na bilang pinakamalakas na tao, maraming lahi ang hahabol sa kanya para magkaroon ng inanak. Nagtagumpay si Peter na makatakas sa kanilang pagkakahawak at nahanap si Labella sa isang simbahan. Ipinahayag ni Labella ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak pagkatapos nilang ikasal. Napagtanto ni Peter na si Labella ay may mga maling akala tungkol sa panganganak dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Nagpasya silang magkaroon ng isang lihim na pakikipag-ugnayan at magdasal ng magkasama. Pagkaraan, bumalik si Peter sa kanyang silid upang matagpuan sina Lisa at Mimi sa kanyang kama, na gustong matulog sa kanya. Sa una ay sinubukan niya silang paalisin, ngunit dahil sa mga inaasahan ng mga nanunood, hinayaan niya silang manatili. Sa kabila ng sitwasyon, patuloy na pinapaalala ni Peter ang kanyang pangako kay Labella at sa kanilang pakikipag-ugnayan. Hindi nais ni Peter na ipagkanulo si Labella sa pamamagitan ng pagkakasangkot kay Mimi at Liza, ngunit nagawa nilang akitin siya sa kanilang mga hitsura. Kinaumagahan, pinagsisihan ni Peter ang kanyang ginawa at iniyakan ang kanyang kahinaan. Maya-maya lang ay kumatok si Labella sa kanyang pintuan. Sa pagmamadali, itinago ni Peter sina Mimi at Liza sa aparador, na labis silang nainis. Pumasok si Labella sa silid at napansin ang pawis na si Peter. Nagsinungaling siya na sinasabing nagsasanay siya, at pinaniwalaan ito ni Labella. Binanggit ni Labella ang kanyang plano na ipaalam sa kanyang ama, na kasama rin sa kanilang guild, ang tungkol sa kanilang engagement. Nagtitiwala siya na ang kanyang ama, na kinikilala si Peter bilang ang pinakamalakas na lalaki, ay aprobahan ang kanilang relasyon. Determinado na makuha ang basbas ng guildmaster, umaasa si Peter na matanggap siya ng ama ni Labella. Gayunpaman, ang guildmaster, si Albatros Sanctos, ay nagpag-ulat kay Peter sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanilang pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng galit. Nagbanta pa siyang papatayin si Peter. Buong tapang na tumayo si Labella sa kanyang ama, nagbanta na iiwan siya kapag hindi niya ito bibigyan ng kanyang mga basbas. Nag-aatubili, inaprubahan ni Albatros ang kanilang pakikipag-ugnayan ngunit ginawang malinaw ang kanyang paghamak kay Peter, na patuloy na nagbabanta sa kanya. Isang engranding selebrasyon ang ginanap bilang parangal sa kanilang engagement. Ibinahagi ni Labella kay Peter na nagkaroon siya ng lakas ng loob na manindigan sa kanyang ama dahil nagtiwala siya kay Peter at gusto niyang makasama ito. Ngayon ay masayang-masaya si Peter, ngunit ang kaligayahan ay isang iglap. Nang nag-iisa siya sa restaurant, lumabas ang ogresses at binabati si Peter sa kanyang engagement. Iniisip ni Peter na sumuko na sila sa kanya ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay hiningi na lamang nila muli ang kanyang mga similya. Wala silang balak na pakasalan siya, ang gusto lang ay magkaanak na may malakas na bloodline. Habang pinipilit nilang habarin ang pantalon ni Peter, pumasok si Labella. Nagmamadali niyang itinago ang mga babae sa ilalim ng mesa at ginamit ang tablecloth upang takpan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Buti na lang at walang napapansing kakaiba si Labella. Gayunpaman, natagpuan ni Peter ang kanyang sarili na nakaupo sa upuan na inilaan para sa ama ni Labella. Sa oras na ito, ang ama ni Labella ay pumasok sa silid at hiniling kay Peter na lisanin ang upuan.
Upang mailigtas ang sarili sa kahihiyan, gumawa si Peter ng isang kwento na nagsasabing gusto lang niyang maging mas malapit kay Labella. Ang ama ni Labella ay galit na galit, ngunit sa kanyang anak na babae na pumanig kay Peter, siya ay nagmamakaawang umalis, na nagngangalit pa rin sa galit. Gayunpaman, hindi pa rin nalulutas ni Peter ang kanyang problema. Sinimulan ng mga Ogreses ang kanilang mga aksyon. Paulit-ulit nila siyang tinutukso sa ilalim ng mesa, dahilan para siya ay labis na kinabahan. Sa puntong ito ay nalasing ang ama ni Labella, kaya kailangang alagaan siya ni Labella. Sinamantala ng Ogreses ang pagkakataong ito para matapang na pasiglahin ang nerbiyos ni Peter. Ngayong gabi ay hindi na kayang pigilan ni Peter ang kanyang pagnanasa. Nagsisi siya sa sikat ng araw, nagbubuntong hininga para sa kanyang mahinang kalooban. Tinatanong niya sa araw kung bakit laging kalmado ang mga lalaki pagkatapos ng lahat. Siya lamang ang makakahanap ng sagot sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga hamon ay hindi nagtatapos sa dalawang Ogreses. Isang gabi, nanaginip siya tungkol sa kanyang pinakamamahal na babae na si Labella. Habang inaabot niya ang kanyang kamay para hawakan siya, bigla siyang nagising, at natuklasan niya ang isang elf na nakatayo sa kanyang harapan. Ipinakilala ng elf ang kanyang sarili bilang vegan, at katulad ng Ogreses, ang kanyang intensyon ay makuha din ang similya ni Peter. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Peter, na humantong sa kanyang galit. Sinubukan niyang makuha ang similya sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa kasamaang palad sa pagkakataong ito ay determinado si Peter na ang kanyang katawan ay walang reaksyon at nalulugod siya sa kanyang sarili. Sa galit, ginamitan siya ni Vegan ng isang Elden spell at sigurado siyang makalipas ang isang araw ay kusang hihilingin ni Peter na ibigay ang kanyang malaking ugat sa kanya. Pinapanood siya ni Peter na umalis, walang pakialam dahil wala naman nangyari hanggang ngayon. Nang siya ay bihis na at handa nang lumabas para magtrabaho, natanggap niya ang balita na si Labella ay inatake ng isang halimaw na puno ng mga galimay, na ginagamit ang mga galimay upang kontrolin si Labella at pagkatapos ay pinunit ang kanyang damit. Patuloy niyang pinasisigla ang kanyang nerbiyos at sinisira ang kanyang kamalayan, na napakabisa na si Labella ay walang paraan upang labanan at malapit ng talunin ang kanyang pagnanasa. Sa kritikal na sandali, dumating si Peter sa tamang oras upang alisin ang halimaw at iligtas si Labella. Naghahanap ng pahinga mula sa pagod ng labanan, nagpasya silang bisitahin ang hot spring. Habang si Peter ay nag-iisa sa paliguan ng mga lalaki, napansin niya ang isang kakaibang nangyayari. Isang surge of excitement at pagnanasa ang umabot sa kanya. Sa mismong sandaling ito na nagpakita si Vegan, na nagpapakita ng kanyang tagumpay habang ang kanyang spell ay nagkakabisa. Kapag inalis na lang ng nanglamlam sa kanya ang spell ay hindi na siya masasaktan. Pagkatapos ay hiniling ni Vegan kay Peter na lumuhod sa harap niya at kusang loob na ialok ang kanyang malaking ugat. Muli na naman siyang napilitan taksilan ang kanyang mahal. Ang magagawa na lamang niya ay aliwin ang sarili, na ang ginawa niya ito ay para lang sa kinabukasan nila ni Labella. Nananatili sila sa hotel hanggang umaga at ang kanyang katawan ay kontento na tulad ni Vegan, ngunit siya ay nalulumbay. Samantala, ang ama ni Labella ay gumagawa ng plano upang sirain ang relasyon nina Peter at Labella. Nag-ayos siya ng isang blind date sa pagitan ni Peter at ng isang batang babae mula sa Auckland, na sinasabing ito ay upang mapanatili ang matalik na relasyon sa Auckland at hindi magkakaroon ng mga makabuluhang resulta. Alam ni Labella na walang magandang intensyon ang kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinipigilan dahil nagtitiwala siya kay Peter ngayon. Hindi niya alam kung gaano kalala ang mangyayari. Alam na alam ni Peter na ang tunay na intensyon sa likod ng blind date na ito ay tuksuhin siyang ipagkanulo si Labella. Nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala, na naniniwalang hindi siya kailanman maaakit sa isang hindi kaakit-akit na orc. Gayunpaman, ang orc girl na nakatalagang samahan siya sa date ay namumukod tangi si Piglet sa iba. Hindi tulad ng mga karaniwang orc, nagtataglay siya ng isang kapansin-pansing kagandahan at kaakit-akit na alindog. Nang magkasama silang dalawa, namumula ang pisngi ni Piglet at huminga siya ng maluwag. Ito ay nagiging malinaw na ito ang kanyang unang intimate encounter sa isang lalaki, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay parehong kinakabahan at nasa sabik. Napakababa ng pakiramdam ni Piglet dahil iniisip ng ibang orc na siya ay pangit at palagi siyang hindi sinasama. At sa palagay niya ay hindi siya sapat para sa napakalakas na si Peter. Nang hindi siya nagsasalita sa kanya nang marami na siyang sinasabi, siya ay nagmamadaling lumabas na umiiyak, ngunit pinigilan siya ng maraming malibog na lalaki.
Matapang na tinalo ni Peter ang mga lalaking ito, malumanay na sinabi kay Piglet na siya ay napaka-cute. Sumama siya sa pamimili kasama si Piglet, at magkasama silang gumagala sa mundo ng mga tao, na naging dahilan upang tuluyang mahulog ang loob ni Piglet sa kanya. Sinasamantala ng ama ni Bella ang pagkakataon na utusan sina Peter at Piglet na magpalipas ng gabi sa parehong silid, na sinasabing ito ay upang ipakita ang sinseridad. Ayaw ni Peter na ipagkanulo si Bella at tumanggi siyang lapitan siya ni Piglet. Iniisip ni Piglet na napakapangit niya kaya ayaw ni Peter na lumapit sa kanya. Matapos magiliw na aliwi ni Peter, binigyan niya ito ng mapusok na halik. Si Peter ay patuloy na humihinga ng malalim at sinusubukang itaboy ang kanyang masasamang kaisipan. Sa wakas ay natalo siya sa tukso sa sandaling habarin ni Piglet ang kanyang damit. Nang magising si Peter, muling pinagalitan ang kanyang sarili para sa kanyang nag-aalinlangang desisyon. Kinikilala niya na kung isisiwalat ni Piglet ang lahat, ang relasyon nila ni Bella ay walang alinlangan na magwawakas. Ipinaliwanag niya kay Piglet na ang blind date na ito ay isa lamang estratehikong unyon para sa mga layuning pampulitika. Hinihimok niya itong pag-isipan ang uri ng buhay na talagang gusto niya bago gumawa ng anumang desisyon. Hanggang doon, dapat nilang itago sa iba ang kanilang relasyon. Halata ang pagsisinungaling ni Peter. Gayunpaman, isang himala ang nangyayari. Itinago ni Piglet ang nangyari kagabi. Gaya ng sinabi niya, pagkatapos mag-isip, nagpasya siyang kunin ang mga similya ni Peter para sa kanyang sarili, hindi para sa mga orc. Gusto niyang gamitin ang kanyang similya para magkaroon ng pinakamalakas na anak, at utusan ang batang ito na alisin ang lahat ng orc na tumatawa sa kanya. Napagtanto ni Peter na maaari siyang lumikha ng isang kakilakilabot na halimaw. Sa kanyang pag-uwi may 4 na babae na humihingi ng kanyang similya, sina Vegan, Piglet, Liza at Mimi. Habang nakikipagkumpetensya sila para kay Peter, isang matinding labanan ang sumiklab. Si Piglet ang matalino sa kanila. Siya ang nagkusa na ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng 3 mapuwersang babae, na pumukaw ng simpatiya ni Peter. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang mahusay na katawan, na nagpapahiwatig na si Vegan ay mas masahol pa kaysa sa kanya. At pagkatapos ay ipinatawag nila si Agape, isang diwata na masusukat ang pagpukaw ng lalaki at sumusubok ng iba't ibang paraan upang makipagkumpetensya sa kanilang alindog. Si Peter ay bigo sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng mga babae. Iminungkahi ng kanyang kapitbahay na ayusin ang alitan sa pamamagitan ng alkohol, at atubiling sumang-ayon si Peter. Gayunpaman, siya ay nabigla nang ang mga babae ay naging mas walang pigil at malandi pagkatapos maglasing. May mga mapang-akit na aksyon dahil nagbigay ito ng higit sa pinakamataas na puntos at ang pinaglaban ni Peter ay gumuho. Kinaumagahan, puno ng pagsisisi, muli niyang ipinagtapat ang kanyang pagkakamali. Ang mga nasisiyahang babae ay iniisip pa rin na dapat nilang iwasan ang higit pang mga argumento. Gumawa sila ng isang kasunduan anuman ang pagsalungat kay Peter, sumasang-ayon sa isang schedule ng pagmamay-ari kay Peter. Mula noon, walang katapusang matalik na pakikipag-ugnayan si Peter sa mga babaeng ito. Pagkatapos nito, nakikipag-date siya kay Bella sa ipinangakong day off niya. Ine-enjoy nila ang kanilang pinakahihintay na oras bilang magkasintahan at masaya ang araw. Maya-maya ay oras na ng hapunan. Nasira ito sa hitsura ni Mimi at lumapit siya kay Peter para sa malaking ugat. Inakusahan siya ni Peter ng paglabag sa kasunduan, ngunit sinabi niya na ang isang libreng araw ng pahinga ay ang pinakamahusay na pagkakataon upang maiwasan ang iba. Hindi ito maintindihan ng simpleng babae na si Bella, sa pag-aakalang pinag-uusapan nila ang trabaho. Dali-daling dinala ni Peter si Mimi sa banyo at pinasaya siya. Sa tingin niya ay tapos na, sa kabaligtaran, ito ay simula pa lamang. Pagkaalis ni Mimi, sunod-sunod na nagpakita sina Vegan at Lisa. Pareho silang naghahangad ng kasiyahan mula kay Peter, na pinagkait sa kanya ang mahahalagang sandali kasama sila Bella, at nag-enjoy, umalis sila, kontento sa kanilang mga pagkikita. Ang date sa huli ay nagtatapos sa malaking pagkabigo. Galit si Peter pag-uwi niya, umiiyak siya habang naliligo. Sa kabutihang palad, handa si Piglet na makinig sa lahat ng kanyang kalungkutan, na nagdadala sa kanya ng kawalan ng seguridad. Hanggang sa binigay niya ang kanyang malaking ugat sa lambing ni Piglet, na hindi niya napagtanto na siya ay dinadaya. Biglang sumulpot ang ibang mga batang babae na sinisisi si Piglet sa hindi pagtupad sa kasunduan, at nagsalit-salit silang kinuha muli ang malaking ugat ni Peter.
Nalulungkot siya dahil walang sumusunod sa mga alituntunin na hindi niya sinang-ayunan. Malungkot siyang umalis ng bahay, umiiyak sa ulan. Napansin ng dumaraan na mandirigmang ogre si Peter na malungkot, mainit na inaabot kay Peter ang isang tuwalya. Naiiyak na nagreklamo si Peter sa ogre na mayroon siyang minamahal na babae, ngunit hindi siya maaaring manatili sa kanya. Nakikiramay ang ogre sa emosyon ni Peter. Siya rin ay nagustuhan ang ogre princess sa loob ng maraming taon, ngunit walang epekto. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na sa pagpupursige, maaari silang magsimula ng isang relasyon sa kanilang minamahal. Labis na naantig si Peter hanggang sa marinig niya ang pangalan ng batang babae na sinasamba ng ogre warrior, si Liza. Nagmamadali siyang umuwi, kinukwestiyon ang tunay na pagkakakilanlan ni Liza. Hindi naman ito itinanggi ni Liza, at sinabing hindi niya papanagutin si Peter dahil ang gusto niya ay similya lamang nito. Matapos itong ipaliwanag, muling nakipag-ugnayan si Liza kay Peter. Samantala, ang ogre warrior ay pumunta sa guild ng matapang na eskrimador upang magtanong kung nasaan si Liza. Ang receptionist, na mahilig sa maskuladong lalaki, ay hindi makalaban sa alindog ng ogre warriors, kaya sinabi niya sa kanya ang address ni Liza. Ito ay isang ganap na kalamidad. Nang makita niya si Liza na kasama ang lalaking tinulungan niya kanina, nagalit siya. Sa sobrang galit, sinira niya ang buong silid at sinimulang salakayin si Peter. Gayunpaman, walang pagpipilian si Peter kundi gumamit ng saging sa gilid ng kalsada bilang kanyang sandata. Sa kabila ng siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang laban na ito ay nagpapatunay na medyo mahirap para sa kanya. Sa kabutihang palad, pinigilan ni Liza ang ogre sa oras. Ang ogre pagkatapos ay huminahon upang makipag-usap kay Liza, na humihiling kay Liza na bumalik upang pamunuan ang mga ogre dahil wala silang pinuno ngayon. Pero tumanggi si Liza. Iniisip niya na walang mas malakas kaysa sa kanya sa kanyang sariling bayan at ang kanilang mga similya ay walang halaga. Bago siya magkaroon ng anak sa pinakamalakas na lalaki sa mundo, hindi na siya babalik sa sariling bayan. Upang patunayan ang kanyang lakas, hiniling ng ogre kay Peter na makipagduel sa kanya. Alam ni Peter na maaalis niya si Liza kung kusa siyang matalo sa dambuhalang ito. Gayunpaman, nakikita ni Liza ang kanyang iniisip, na sinasabi na kung hindi siya lalaban ng buong lakas, sasabihin niya kay Levela na nanunood ng tunggalian, na siya ay may relasyon sa ibang mga babae. Sa wakas, napilitan si Peter na talunin ang mandirigmang ogre, na mayroon ding dakilang kapangyarihan. Nang nalulungkot ang ogre warrior, buong tapang na ipinahayag ng receptionist ang kanyang pagmamahal sa kanya, na naging isang beacon ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang ogre warrior ay nagsimulang isaalang-alang ang pagsuko kay Liza at sa halip ay ituloy ang isang relasyon sa receptionist. Habang magkasama sila, unti-unting napagtanto ng ogre warrior na ang receptionist ang tunay na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, at tumigil siya sa paghabol kay Liza. Dahil dito, labis na nadismaya si Peter, ngunit kontento si Liza na sinasabing hindi sinasang-ayunan ng ama ni Labella si Peter at hindi sila maaring magkasama. Naniniwala siya na ang tanging daan ni Peter tungo sa kaligayahan ay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya. Gayunpaman, nang si Peter ay nag-aalinlangan, biglang lumitaw si Labella. Ang kanyang kaibig-ibig na mukha ay nag-aalis ng lahat ng kanyang mga pagdududa, at siya ay determinado sa kanyang paniniwala na si Labella ang tanging babaeng gusto niya. Nang maglaon, sinabi ni Labella ang masamang balita na sinalakay ng mga goblins ang kaharian ng tao, at ang guild ng matapang na eskrimador ay kailangang pumunta upang suportahan ang mga tao. Magkahawak kamay sina Peter at Labella, na naniniwalang malalampasan nila ang anumang kahirapan kung magkasama sila. Gayunpaman, hindi napansin ni Peter ang apat na babae na sumusunod sa kanyang likod. Tila hindi sila susuko sa pagkuha ng malaking ugat ni Peter. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa nayon at natuklasan na ito ay isang grupo ng mga babaeng goblins na umaatake sa nayon. Sa pagkakataong ito, sinimulan nilang salakayin ng mga lalaking tao upang makakuha ng mga similya ng tao para sa pagpaparami. Ang mga lalaking nalulula sa mga makapangyarihang goblins ay nasumpungan ang kanilang mga sarili na walang kapangyarihan na lumaban at maaari lamang umasa sa panalangin. Gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, nag-iisang tinatanggal ni Peter ang maraming goblins. Ang mga batang babae na sumusunod kay Peter ay aktibong sumali sa laban. Ang magkapatid na ogre na sina Liza at Mimi ay maaaring magpakawala ng mga aipo-ipo para tangayin ang mga kaaway.
Si Vegan isang babaeng elf na marunong gumawa ng mahika, at si Piglet isang orc na batang babae na may matinding lakas. Parehong nakikipaglaban sa mga kaaway sa kani-kanilang kakayahan. Hindi nagtagal ay nahuli nila ang mga goblins na sumalakay sa nayon, pansamantalang nilulutas ang krisis sa nayon. Pagkatapos ng labanan, hiniling ng mga batang babae kay Peter na matulog sa kanila bilang gantimpala sa kanilang katapangan sa labanan. Habang si Peter ay ginugulo ng mga ito, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga subordinate na ang kanyang kasintahang si Labelia ay nahuli ng ilang mga goblin. Nang malaman ito, matapang na humiwalay si Peter mula sa mga babae at nagmamadaling pumunta sa kampo ng mga goblins sa pagtatangkang iligtas si Labelia. Si Peter ay napakakapangyarihan kaya ang mga goblin ay natatakot sa kanya. Ginagamit nila ang buhay ni Labelia bilang leverage para hingin ang kanyang pagsuko. Sabik para sa kaligtasan ni Peter, hinimok siya ni Labelia na tumakas, ngunit nagpa siya si Peter na i-disarm ang sarili upang maiwasan ang anumang pinsalang dumarating sa kanya. Sa huli siya ay naging bihag ng mga goblin. Tingid sa kanyang kaalaman. Nang tawagin ni Labelia ang kanyang pangalan, nagulat ang isang asul na buhok na goblin. Pagkatapos nito, magkasamang ikinulong sina Peter at Labelia at malumanay niyang inaliw si Labelia, na nangangakong paprotektahan siya. Kaagad pagkatapos, siya ay dinala ng mga goblin. Ibibigay nila ang similya ni Peter sa kanilang reyna. Sa proseso, napansin ni Peter na kung mas mataas ang ranggo ng mga goblin, mas malamang ang tao sa kanilang hitsura. Naaaliw lang siya sa sarili niya na hindi dapat mababa ang ranggo ng goblin na pwedeng maging reyna at baka maganda ito. Sa kasamaang palad, ang Goblin Queen ay mas pangit kaysa sa lahat ng mga goblin na nakita niya. Sa kalaunan, ibinigay ni Peter ang kanyang mga similya sa kawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Peter sa isang solong selda. Wala siyang susi sa kanyang selda at walang paraan para makatakas dito. Nang siya ay nasa problema, lumitaw ang asul na buhok na duwende at inilabas siya sa selda. Tinanong ni Peter ang asul na buhok na goblin kung bakit niya ito iniligtas. Sa pag-uusap nilang dalawa, isang past story ang nabunyag. Si Gabuko, ang babaeng may asul na buhok, ay kinuha ni Peter at ng kanyang kapatid na si Lucy noong siya ay bata pa. Nakabuo sila ng isang mapagmahal at maayos na pamilya na masayang namumuhay ng magkasama. Gayunpaman, ang kanilang mapayapang buhay ay nag-ambala ng mahuli ng isang hukbo ng tao na dalubhasa sa pangangaso ng mga goblin si Gabuko. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ng Goblin Queen sa tamang oras. Matapos ikwento ni Gabuko ang nakaraan, magkayakap sila sa tuwa at pareho silang sabik na mamuhay muli bilang isang pamilya. Sinabi ni Peter na kailangan niyang umalis kasama si Labelia at hiniling kay Gabuko na tulungan siya. Sumang-ayon dito si Gabuko nang walang pag-aalinlangan. Sa daan, upang hanapin si Labelia, bigla siyang namula at napabilis ang paghinga. Sinabi niya kay Peter na dumarating ang isang panahon bawat taon na ang mga goblin ay nababaliw sa pagkakaroon ng mga anak, at na siya ay makakalma lamang kung makuha niya ang similya ni Peter. Nang marinig ito, hindi alam ni Peter kung paano ito haharapin. Samantala, ang mga mandirigma sa nayon ng tao ay matagal nang naghihintay kay Peter, ngunit hindi pa rin nakikita ang kanyang pagdating. Sa paghula na si Peter ay nahuli ng mga goblin, upang mailigtas siya, pumuslit sila sa tribo ng goblin. Sa daan, hindi nila sinasadyang na-trigger ang mekanismo at nahulog sa isang kuweba, nagkataon na natamaan si Peter. Matapos sabihin kay Peter ang nangyari, nakilala nila ang kilalang mangangaso ng goblin na si Kenji, na nag-e-explore din sa kampo ng goblin kasama ang dalawang tame goblins, ang mga mandirigma na naiintriga sa presensya ng mga hindi agresibong goblin. Humingi sila ng payo kay Kenji kung paano patahimikin ang mga agresibong goblin. Iminumungkahi ni Kenji na kung ang mga tao na lalaki ay kusang loob na makisali sa matalik na pakikipag-ugnayan sa mga goblins, ang kanilang agresibong pag-uugali ay maaring humupa. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, siya ay hinampas ng isang bato at nawalan ng malay. Ito ay nagiging maliwanag na ang iba pang mga goblin ay napansin na ang presensya ng mga mandirigma at pinalibutan sila. Ang mga mandirigma ay nagpupumilit na harangan ang pag-atake ng mga goblin, na sinasabi kay Peter na mabilis na hanapin si Labelia. Sa pangunguna ni Gabuko, nahanap ni Peter ang lugar kung saan nakakulong si Labelia. Gayunpaman, sa sandaling iligtas nila si Labelia, lumitaw ang reyna ng mga goblin.
Pinagalitan ng Goblin Queen si Gabuko bilang isang taksil at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Gabuko. Sa sandaling iyon, hinaranggan ni Peter ang lahat ng pag-atake para kay Gabuko, ngunit hindi niya matatalo ang makapangyarihang Goblin Queen dahil wala siyang anumang armas. Ang magagawa lang niya ay tumakas kasama sina Labelia at Gabuko. Nang malapit na siyang mahuli ng Goblin Queen, dumating ang hukbo ng tao sa tamang oras at upang talunin ang mga goblin gamit ang kanilang numerong superiority. Sa pagtatapos ng digmaan, ang hukbo ng tao ay nag-issue upang maisakatuparan ang lahat ng mga nahuli na goblins, na naglalayong wakasan ang kanilang patuloy na pag-atake sa mga tao. Nang marinig ang tungkol sa pagbitay, naalala ni Peter ang panahon na puwersahang kinuha ng mga tao si Gabuko mula sa kanya. Napagtanto niya na ang pagpatay ay hindi malulutas ang malalim na pinag-ugatan na salungatan sa pagitan ng mga tao at goblins, at sa halip ay naniniwala na ang dalawang lahi ay dapat maghanap ng mapayapang magkakasamang buhay at maghanap ng mga paraan upang magkasundo ang kanilang mga pagkakaiba. Bigla niyang naisip ang paraan na binanggit ni Kenji at nagmamadaling pigilan ang hukbo ng tao sa pagbitay sa mga goblin. Kumpiyansa niyang sinabi sa lahat sa lugar na mayroon siyang paraan para pigilan ang mga goblin sa pag-atake sa mga tao. Pagkatapos nito, may kasama siyang goblin para matulog sa kuweba. Sa oras na lumabas sila, ang goblin ay naging lubhang masunurin. Lahat ng tao ay natigilan at sinusunod nila ang halimbawa ni Peter. Sa wakas, lahat ng goblin ay hindi na agresibo. Sa wakas ay nalutas ni Pedro ang alitan sa pagitan ng mga tao at mga goblin sa mapayapang paraan at sinasamba ng lahat. Sa gabi, ang isang engranding hapunan ay impyerno para sa kanya. Pinuno ni Peter ang kanyang sarili ng mga inumin upang mailabas ang pagod mula sa labanan at hindi nagtagal ay nalasing. Nang magising si Peter, nakita niya si Gabuko na natutulog sa tabi niya. Kaagad pagkatapos, nakita din niya ang iba pang mga babae sa kanyang silid. Napagtanto niya na siya ay natulog sa kanya habang lasing at umiiyak ng may pagsisisi. Kabigla-bigla, ang atensyon ni Peter ay nakuha ng isang sulat na nakalatag sa silid, na ipinadala ilang araw na ang nakalipas ng kanyang kapatid na si Lucy. Ipinaalam sa kanya ng liham ang paparating na pagbisita ni Lucy. Nang matapos niyang basahin ang sulat, narinig niya ang boses ni Lucy na tumatawag sa kanya mula sa labas ng pinto. Alam na palaging hinahamak ni Lucy ang panlilinlang at pakikipagrelasyon, napagtanto ni Peter na dapat niyang ilihim sa kanya ang presensya ng mga babaeng ito. Agad niyang hiniling ang mga babae na magtago bago buksan ang pinto upang salubungin si Lucy. Sa kanyang pakikipag-usap kay Lucy, nalaman ni Peter na narinig ni Lucy na gumawa ng kontrata sa kasal sina Peter at Labelia at pumunta sila upang batiin siya. Bilang karagdagan, nasa sabik niyang sinabi kay Peter ang balita na hindi pa nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang ama na niloko at iniwan ang pamilya. Bilang paghihiganti, pinatay niya ng personal ang kanyang ama. Iniisip ni Lucy na si Peter ay dapat kasing masaya, ngunit pekeng ngiti lamang ang ipinakita ni Peter. Nagsisimula siyang mag-alala na kung makita ni Lucy ang mga babae sa kanyang silid, ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ng sa kanyang ama. Mabilis na nangyayari ang inaalala ni Peter. Napansin ni Lucy ang maraming babae sa kwarto ni Peter, kabilang ang gamit para sa buhok na mukhang hindi naman kay Labelia. Naniniwala siya na nanloloko si Peter at pinaghahampas siya ng kanyang espada. Si Lucy ay napakalakas na si Peter ay maaari lamang tumakbo sa paligid kung siya ay nasa isang desperado na sitwasyon. Napansin niya ang takip kung saan nagtatago si Gabuko, isang biglaang ideya ang sumalubong kay Peter. Mabilis niyang binuksan ang aparador at inihandog si Gabuko kay Lucy, na nagpanggap na si Gabuko ay isang sorpresa na binalak niya para sa kanya. Sinabi ni Peter na ang mga bagay na natuklasan ni Lucy ay talagang kay Gabuko. Matapos ma-verify ni Lucy ang pagkakakilanlan ni Gabuko, napuno siya ng emosyon at nagsimulang tumulo ang mga luha. Sa ngayon man lang, nagtitiwala siya sa paliwanag ni Peter. Sa oras na ito, ang iba pang mga batang babae ay nagtatago sa labas ng bintana. Napansin nila na si Lucy ay nag-aatubili na umalis sa silid ni Peter, nag-aalala na wala silang oras na makasama si Peter. Kaya't inayos nila na si Piglet ay kailangan bumaba at lumihis sa pangunahing pasukan ng silid, at pagkatapos ay hiniling kay Piglet na humanap ng paraan upang maakit si Lucy na nagkukunwaring miyembro ng magiting na Screamaders Guild, nagkunwaring sinasabing narinig niya ang tungkol sa dakilang lakas ni Lucy. Kaya pumunta siya para imbitahan si Lucy na sumali sa Piglet Guild.
Ang biglaang paglitaw ay pumukaw sa mga hinala ni Lucy at nagkunwari siyang sumang-ayon sa imbitasyon ng Piglets Guild, at lihim na nagtago ng isang baging device sa silid ni Peter bago lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali na wala si Lucy, ang mga batang babae na nagtatago sa balkonahe ay sa wakas ay lumabas at sabik na itinapon ang kanilang mga sarili sa mga bisig ni Peter. Sa kabila ng pagtutol ni Peter, nagpatuloy sila sa kanilang mga aksyon, na sinasabing hindi nila siya hahayaang makatakas. Habang nangyayari ito, pumasok si Lucy sa silid at nang makita ang mga babae, agad niyang ipinapalagay na niloloko ni Peter si Bella. Nang tangkaing ipaliwanag ni Peter ang kanyang sarili ng may dahilan, mabilis na nagpatugtog si Lucy ng isang recording na nag-iwan kay Peter na hindi makapagsalita. Dahil sa galit, walang humpay na hinabol ni Lucy si Peter na walang awa. Sa kabutihang palad, si Gabuko ay namagitan sa tamang oras, na nagsasabi na ang mga batang babae ay nagsasanay lamang sa ilalim ng patnubay ni Peter. Si Lucy ay natigilan, at napagtanto niya na ang tunog ng pag-record ay talagang maituturing na pagsasanay sa labanan. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Gabuko, kalaunan ay naniniwala si Lucy na hindi nanluluko si Peter. Sa mga sumunod na araw, palaging pumupunta si Lucy sa guild para sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sinamantala ang sandali, ang iba pang mga batang babae ay lumapit kay Peter. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napansin nila ang isang hindi magandang sitwasyon. Gaano man nila siya tuksuhin, ang malaking ugat ni Peter ay hindi nagpapakita ng anumang tugon. Ipinapalagay nila na ang pagdating ni Lucy ay nagdulot ng matinding panggigipit kay Peter, na nagresulta sa mga hindi pangkaraniwang pagbabagong ito sa kanyang katawan. Upang maibsan ang stress ni Peter, dinala nila siya sa paraiso ng tubig. Kapag ang mga batang babae ay nagsuot ng kanilang mga swimsuit, sila ay tumingin medyo kaakit-akit. Sa hindi inaasahan, si Peter ay hindi naaakit sa kanila. Nag-iisa siyang pumasok sa isang maliit na silid para sa kaunting kapayapaan at katahimikan. Matagal nang inaabangan ng mga babae ang kanyang mga kilos at naghihintay dito para magmasahe sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin nakakabawi ang malaking ugat ni Peter. Dahil sa pangyayaring ito, nawalan ng pag-asa si Peter at naligo siya sa pagkabigo. Naabutan siya ni Vegan at sinubukang aliwin siya. Bigla silang nakaamoy ng kakaibang aroma. Masasabi ni Vegan na ang aroma ay sanhi ng Elven magic. Bago pa siya makapag-react, nahimatay siya kasama si Peter. Nang magising si Peter, natagpuan niya ang kanyang sarili sa nayon ng Elven. Habang naghihinala siyang lumilingon sa paligid ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang Elven na babae na nagngangalang Fertilia. Ipinaliwanag ni Fertilia kay Peter na dinala niya siya rito ng may layunin. Ang kanyang misyon ay magbuntis ng isang makapangyarihang bata kasama niya upang maibalik ang mga bumababa na Elven. Habang pilit niyang itutulak si Peter pababa, mahigpit na nilabanan siya ni Peter, na nagpahayag na anuman ang kanyang mga aksyon, ang kanyang katawan ay hindi magkakaroon ng anumang reaksyon. Matapos kumpirmahin na hindi nagsisinungaling si Peter, binastos siya ni Fertilia. Agad na lumilitaw ang isang lilang pattern sa katawan ni Peter, at ang kanyang katawan ay nagiging sobrang sensitibo. Ngayon ang malaking ugat ni Peter ay maaaring magkaroon ng mga reaksyon at napagtanto niya na malapit nang makamit ni Fertilia ang kanyang layunin. Samantala, sa tubig ng paraiso, si Vegan ay ginising ng iba pang mga batang babae at napansin na nawawala si Peter. Nahulaan ni Vegan na si Peter ay kinuha ng Elven batay sa mahika ngayon, at nagmamadali sa nayon ng Elven. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Vegan, nagpa siya ang iba pang mga batang babae na pumunta sa nayon ng Elven ng magkasama upang suportahan si Vegan, ngunit nabigo silang maabutan si Vegan at sa lalong madaling panahon ay nawala. Sa pagdating ni Vegan sa Elven Village, nasaksihan niya ang panunukso ni Fertilia kay Peter. Gumagawa ng mabilis na pagkilos, si Vegan ay nagcast ng isang mahika upang pahirapan si Fertilia ng may matinding sensitivity, na naglalagay ng bulwagan sa kanyang tukso. Ang mahika na ito ay maaalis lamang ng nag-spell. Sinamantala ni Peter ang pagkakataong makatakas sa Elven Village kasama si Vegan at humingi ng kanlungan sa isang malapit na kagubatan upang makahinga at makabawi. Pagkatapos magpahinga, nagtanong si Peter kay Vegan. Sa tingin niya ay may katulad na personalidad at hitsura si Fertilia. Nagtataka tungkol sa kanilang relasyon. Napabuntong hininga si Vegan at nagkwento ng nakaraan. Si Vegan at Fertilia ay talagang magkapatid, at madalas silang may mga salungatan. Minsan, kumain si Vegan para sa paboritong puding ni Fertilia,
na naging sanhi ng kanilang away na halos sumira sa Elven Village. Naghiwalay sila dahil dito at nagbayad ng malaking halaga ng kabayaran para sa pagkawala ng Elven Village, pati na rin ang pagkakautang ng malaking utang. Upang mabayaran ang kanyang utang, nakipagkasundo si Fertilia sa kanyang pinagkakautangan na ipagbubuntis niya ang anak ni Peter, ang pinakamalakas na lalaki sa mundo, para sa Elven Village. Hindi gustong iwan si Fertilia na mag-isa para umako ng responsibilidad, nagpasya si Vigan na magpabuntis kay Peter bago si Fertilia. Nang marinig ang mga salita ni Vigan, pinayuhan siya ni Peter na gumawa ng inisyatiba at taos-pusong humingi ng tawad kay Fertilia upang magkasundo. Sa panghihikayat ni Peter, sinundan siya ni Vigan pabalik sa Elven Village. Gayunpaman, si Vigan, na kilala sa kanyang pagmamataas, ay nagpupumilit na panatilihin ang isang tunay na paghingi ng tawad at hindi sinasadyang nagsuot ng hindi kasiyasiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay naging sanhi kay Fertilia na bigyang kahulugan ang mga aksyon ni Vigan bilang isang provocation, na humahantong sa isang mainit na paghaharap sa pagitan ng dalawa. Ngunit dahil magkapareho sila ng antas ng mahika, ni isa sa kanila ay hindi makakakuha ng bentahe sa tunggalian. Sa oras na ito, naaalala ni Vigan na ang katawan ni Talia ay nasa isang sensitibong estado pa rin. Ginagawa niyang hindi kayang lumaban si Fertilia sa pamamagitan ng panunukso sa kanya. Kaagad pagkatapos, siya ay nagnanais na magpakawala ng isang malakas na spell kay Fertilia upang tapusin ang labanan. Si Peter na nanunood sa isang tabi, ay nagmamadaling lumabas upang harangan ang mahika ni Vigan at tumulong sa pagresolba sa alitan ng dalawa. Ipinagtapat niya kay Fertilia na noon pa man ay gusto na ni Vigan na magkaroon ng anak, upang makayanan ang pressure sa pagbabayad ng mga utang ni Fertilia. Nang malaman ni Fertilia ang katotohanan, naantig siya sa mga aksyon ni Vigan. Sa kalaunan, nakipagkasundo sila sa pamamagitan ni Peter. Si Peter, na nakakaramdam ng tagumpay, ay naging lubos na ipinagmamalaki ang kanyang sarili para sa paglutas ng salungatan sa pagitan ni Vigan at Fertilia. Gayunpaman, sa kanyang pagmamalaki ay nakalimutan niya na sina Vigan at Fertilia ay hindi pa nababayaran ang kanilang mga utang, at kailangan nilang magkaroon ng mga anak ni Peter. Habang naresolba ang mga salungatan, pilit na hinihiling ni Vigan at Fertilia ang pagpapalagayang loob kay Peter, na iginiit na tuparin niya ang kanilang mga inaasahan. Sa oras na ito, ang Lost Girls ay kararating lang sa Elven Village. Nakita si Peter na natutulog kasama ang dalawang elf na babae. Nagalit ang mga babae at hiniling na sumama sa kanila. Nawalan ng lakas si Peter at nasa awa na ng mga babae. Hindi niya alam na sa guild ng Brave Swordsman, ang ama ni Labelia ay nagsasagawa ng isang pagsasabwatan laban sa kanya upang pilitin siyang makipaghiwalay kay Labelia. Nang bumalik si Peter sa guild, nakatanggap kaagad siya ng isang gawain na inayos ng ama ni Labelia. Kamakailan lamang, ang kontrata sa pagitan ng guild at ng Dwarf Village ay malapit ng magwakas, at kailangan ni Peter na pumunta sa Dwarf Village upang pumirma sa isang bagong kontrata na nagdadala ng espada na ipinasa ng guild mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Nangako ang ama ni Labelia na hanggat babalik si Peter na may dalang hindi nasira na espada pagkatapos lagdaan ang kontrata, hindi na niya pipigilan sina Peter at Labelia na magsama. Tuwang-tuwa si Peter at determinadong gawin ang gawain. Pagdating sa bahay na may dalang espada, sabik na inaasahan ni Peter na subukan ito, ngunit nabigla lamang ito nang hindi inaasahang nahati ito sa dalawa. Napagtatanto ang napakalaking kahalagahan ng espada sa guild. Alam ni Peter na kapag nalaman ng mga miyembro na nabali na niya ang espada, tiyak na magkakaisa sila para hadlangan ang relasyon nila ni Labelia. Para sa kadahilanang ito, nahulaan ni Peter na ang ama ni Labelia ay sinasabotahe ang espada ng maaga upang e-frame siya. Ang espada ay huwad gamit ang mga espesyal na materyales, at iilan lamang dwarf ang may kakayahang ayusin ito. Dumating si Peter sa Dwarven Village sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid. Alam niya na may isang dwarf na nagngangalang Mithlin na dalubhasa sa pagpeke ng mga espesyal na materyales. Nang matagpuan ni Peter ang bahay ni Mithlin, si Mithlin ay pinaalis ng kanyang ama sa bahay dahil sa pagtanggi na magtrabaho. Sa sandaling ito, napansin niya si Peter at kinilala siya bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Nalaman niya na gustong ayusin ni Peter ang espada at dinala siya sa kanyang laboratorio. Sinabi ni Mithlin kay Peter na hindi siya mahilig magtrabaho, ngunit mahilig magsaliksik.
Nararamdaman ni Mifflin na kapag nakakuha siya ng sapat na kapangyarihan ay maaari siyang tumanggi na magtrabaho, kaya bumuo siya ng isang makapangyarihang robot. Upang mapalakas ang robot na ito, dapat siyang makakuha ng malalakas na similya. Nag-aalok si Mifflin na tulungan si Peter na ayusin ang espada kung bibigyan niya siya ng sapat na mga similya at ang halagang kailangan niya ay 20 gals lamang. Gayunpaman, nanindigan si Peter at tumanggi sa kanyang mga kahilingan. Dahil wala ng ibang opsyon, ginamit niya ang pagkontrol sa isang robot na kumukuha ng similya upang maglunsad ng pag-atake kay Peter, na naglalayong maabot siya sa isang itinalagang silid. Alam na alam niya na sa sandaling pumasok si Peter sa silid, mapipilitin siyang isuko ang kanyang mga similya upang lumabas. Laking gulat niya, ang mga talahan na yan ay lumiliko nang ang robot ay hindi gumana sa ilalim ng counterattack ni Peter at siya ay hindi sinasadyang nakulong kasama si Peter sa mismong silid na inilaan niya para sa kanya. Matapos silang makulong ay kalmadong kumilos si Mifflin dahil mapipilitin siyang magtrabaho sa kanyang ama pagbalik niya sa nayon, at mas pinili niyang manatili rito. Ngunit nasa ibang sitwasyon si Peter. Darating na ang takdang panahon para makipagkontrata sa mga dwarf, at kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Pinipilit niyang buksan ang pinto sa pamamagitan ng puwersa, ngunit walang epekto. Sinabi ni Mifflin kay Peter na makakaalis lang sila sa partikular na silid na ito kung ibibigay niya ang kanyang malaking ugat. Sa bandang huli ay sabay silang natutulog sa kwarto. Samantala, kasama ng mga miyembro ng guild, ang ama ni Labelia ay nagtungo sa Dwarven Village, sabik na masaksihan ang kontrata sa pagitan ni Peter at ng mga dwarf. Sa pagkamangha ng lahat, si Peter ay wala kahit saan sa nayon, at ang ama ni Labelia ay may suot na mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay nagiging maliwanag na siya ay sadyang sinasabotahe ang espada noon pa man, sa tanging intensyon na e-frame si Peter. Nagtanong si Abelia tungkol sa kinaroroonan ni Peter at natitisid sa balita tungkol sa kontrata. Sa katunayan, ang kontrata ay nagsasaad na ang mga miyembro ng guild ay naniningil ng mataas na bayad para sa pagprotekta sa mga dwarf mula sa mga halimaw. Gayunpaman, walang mga halimaw na malapit sa dwarf village sa loob ng 100 taon, na nangangahulugan na ang mga dwarf ay hindi nangangailangan ng kanlungan. Sa pag-iisip na ang kontrata ay walang anumang pakinabang sa mga dwarf, iminungkahi ni Labelia sa kanyang ama na kanselahin ang kontrata, ngunit tinanggihan lamang dahil gusto ng kanyang ama na ipagpatuloy ang pagbulusok sa kayamanan ng mga dwarf. Dahil hindi nasuway ni Labelia ang kanyang ama, determinado si Labelia na maging mas malakas at bigyan ang sarili ng kumpiyansa na harapin ang kanyang ama. Magsisimula na ang seremonya ng pagpirma sa kontrata, ngunit hindi pa rin sumipat si Peter. Sinimulan ng lahat na isigaw ang pangalan ni Peter, at tanging ang ama ni Labelia lamang ang nakangiti ng husto. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa at isang malaking halimaw ang pumasok sa dwarf village. Ang katawan nito ay hindi kapanipaniwalang matigas, hindi tinatablan ng anumang mga pag-atake, na nagdudulot ng malawakang pagkataranta sa mga taga-nayon. Gayunpaman, kapag ang mga bagay ay tila mahirap, sina Peter at Mifflin ay dumating sa tamang oras. Gamit ang palakol, walang kahirap-hirap na pinaghiwa ni Peter ang halimaw sa dalawa. Lahat ay nagpupuri para sa kapangyarihan ni Peter maliban sa ama ni Labelia, na naging mahirap para kay Peter. Tinanong niya si Peter kung bakit hindi niya dala ang banal na espada. Hindi alam ni Peter kung paano sasagutin ang tanong na ito dahil matagal itong ayusin ang espada. Hiniling niya kay Mifflin na palitan ng palakol ang espada, na mas madaling pekein para makarating sila sa pinangyarihan sa tamang oras. Sa puntong ito, nag-iisip si Peter ng isang perpektong sagot. Natuklasan niya na ang kontrata ay hindi pantay, kaya nagsisinungaling lang siya na ginawa niyang palakol ang espada upang tuluyang masira ang hindi pantay na kontrata. Sa hinaharap, maaaring ipagpalit ng mga dwarf ang kanilang mga kasanayan sa pagpapanday para sa proteksyon ng mga mandirigma. Ang labanan ngayon lang ay nagpapatunay na ang dwarf's forging technique ay may sapat na halaga. Ang taos-pusong mga salita ni Peter ay umaantig sa puso ng halos lahat ng naruroon, na nag-udyok sa kanila na mag-rally para sa rebisyon ng kontrata. Sa kalaunan, sa ilalim ng tumataas na panggigipit mula sa karamihan ng tao, ang ama ni Labelia ay pumayag na amyendahan ang kontrata. Tulad ng para sa kahilingan ni Peter, na nagdadala ng isang bagong kasunduan, gayunpaman,
Nang ipahayag ni Labella ang kanyang pagnanais na makipagsapalaran kasama si Peter para sa ilang kinakailangang pagpapahinga sa sandaling matapos ang kaganapan, ang kanyang ama ay mahigpit na tinutulan ang ideya. Dahil sa ayaw niyang mamuhay kung saan hindi niya kayang hamunin ang autoridad ng kanyang ama, buong tapang na iminungkahi ni Labella kay Peter na sabay silang makatakas sa guild, determinadong kumawala sa kontrol ng kanyang ama. Nagkataon, labis na nabahala si Peter dahil palagi siyang iniistorbo ng mga babae sa guild. Kaya naman, kaagad niyang tinanggap ang payo ni Labella at nagsimulang maglakbay kasama niya. Sa pagkakataong ito ay sama-sama silang magsisilabas, malaya sa panghihimasok ng iba, at tamasahin ang kalayaan sa paglalakbay sa kanilang sariling paglilibang. Ganito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.